Tinatanong ng subscriber natin kung ang forced leave daw ba ay legal. Well, ang forced leave, yan ay galing sa konsepto ng service incentive leave, no? Sa Article 95 ng Labor Code, which means na ang isang empleyado may karapatan na lumiban, no, sa kanyang trabaho kapag ito ay aprobado ng kumpanya na hindi siya mababawasan ng sahod. No? Kundi ito ay ibabawas sa kanyang leave credits na sa ilalim ng batas natin ay 5 araw na sa loob ng isang taon na pwede niyang gamitin kapag siya ay isang taon na sa serbisyo. Ngayon, itong leave benefit na ito ay pinaganda ito ng mga employers. Naglagay sila ng mga gaya ng vacation leave, may sick leave or emergency leave. So, ang iba, mas marami pa sa 5 days ang binibigay nilang benepisyo. Halimbawa, yung iba, 15 days na VL at 15 days na SL or EL, no? Sick leave or emergency leave. Ngayon, ang forced leave, pumapasok ito sa konsepto na pinipilit kang umabsent, no? At gamitin ang lahat ng leave credits para sa iyo. Para maintindihan natin kung paano ang forced leave, yung salitang forced, puwersahan, no? Kailangan intindihin muna natin kung paano ba ginagamit ang leave natin. Ang leave natin, ginagamit yan, voluntaryo yan. Kasi pwedeng magbabakasyon ka in the form of vacation leave. Yung mga pagkakataon naman na hindi mo naman ginusto, emergency lang talaga, God forbid, no, may malubha kang karamdaman na ospital ka, or yung asawa mo, kailangan isugod sa ospital, no? Papasok yan sa mga emergency leave and sick leave. May mga policies ang company tungkol dyan, na kapag emergency leave or sick leave, kailangan mag-notify ka sa kumpanya sa araw na ikaw ay absent. No? Hindi yung basta-bastang wala ka nalang pasabi. Tapos pagbalik mo, mag-file ka ng sick leave or EL form. Plus, yung supporting document mo, kung halimbawa na ospital ka, yung proof ng admission mo doon sa ospital, or yung outpatient record mo. Or in the case of your wife, sa spouse mo, yung record ng o pagkaka-ospital ng asawa mo. Sa vacation leave naman, alam naman ninyo yan na ito, gagamitin mo yan bago ka pa mag-leave, magpapaalam ka na. Hindi yung tipong nag-absent ka muna tapos sasabihin mo sa Boracay ka, so gagamitin mo yung VL mo, hindi ganon. So ang vacation leave natin, gagamitin mo yan pagkatapos ito ma-approve at ma-file mo ahead of time. Kung halimbawa, ang policy niyo sa kumpanya, yung mga vacation leave niyo dapat i-declare mo na yan 1 week before, dapat sundin mo yung ganung policy. Nakapag-file ka na kasi for approval yan. Take note na karapatan ng mga empleyado ang leave, pero pwedeng i-deny yan. Kasi kung ang kabangga naman ay maapektuhan ang operation ng company, so pwede niyang i-deny. No? Pero may karapatan ka naman na kunin ang halagang katumbas ng leave benefit na hindi mo nagamit. No? Sa Article 95, kung 5 days yan, at hindi mo nagamit dahil sobrang busy lagi ang kumpanya, kung 700 pesos per day ang sahod mo, times 5 days, no? May 3,500 ka. Ngayon, ang forced leave, ito naman yung sitwasyon na ang company ayaw pabayaran sa'yo. Ang company ayaw bayaran sa'yo yung 5 araw mo.
or yung DL mo na natitira na ginagawang converted to cash. So ang ginagawa ni company, gamitin mo na lang kaysa sa bayaran pa kita. So ang ibig sabihin, ang company may financial situation na tinitingnan. Kasi ayaw niya maglabas ng pera. Mas gusto pa niyang gamitin mo na lang kaysa sa maglabas siya ng pera na ibibigay sa iyo kapag hindi mo nagamit. Halimbawa, may 5 days ka. Ikaw naman, hindi na rin talaga nag-live kasi gusto mo, may 3-5 ka pagdating ng katapusan ng taon. Si company, sa feeling niya, wala siyang pabayad sa iyo ng ganun. So, ang gagawin niya, gamitin mo na lang yung 5 days. Ang tawag doon, forced leave. Kailan ba nagiging legal ang forced leave? Ang forced leave kasi, pwede lang yan magiging legal kung merong justifiable reason ang kumpanya. Ano yung justifiable reason na pwede? Ang kumpanya, kung ang rason kung bakit pinapagamit sa iyo ay financial reason, then dapat mapapatunayan ng kumpanya, halimbawa, na merong mga pagkalugi, merong mababang benta, na hindi kayang suportahan ang mga benepisyo gaya niyan. Okay? So, ipapagamit na lang sa'yo. So, ang ibig natin sabihin, as long as merong justifiable financial reason, yung kumpanya, pwede ka actually ipa-force leave. Conversely, kung wala naman, hindi ka pwedeng pilitin na mag-force leave kung ayaw mo at kung wala namang justifiable reason ang kumpanya. Kasi at the end of the day, ang pag-leave ay decision mo yan. No? Decision mo yan sa Article 95 kung liliban ka o hindi para gamitin ang benepisyo para sa'yo. Kasi nga, dahil yan ay isang benepisyo na para sa'yo, ikaw lang din ang may karapatan na i-waive yan kung gusto mo. Pero again, may kabangga yan. Ang kumpanya, out of necessity, halimbawa, financial reason, financial losses, magtitipid sa mga ganyang klase. So may karapatan din si kumpanya na ipagamit na lang sa'yo kasi kaysa sa mabawasan ang pera niya na pang-sustain sa mga sahod ninyo. Again, kung dahil nga sa financial losses, sa Article 28 ng Labor Code natin, ang kumpanya pwede magtanggal ng empleyado. How much more pa kaya? Kung due to financial losses, pinapagamit lang sa'yo ang leave mo. So, ganun-ganun ang comparison. No? Para makita mo, pwedeng discretion ng kumpanya kung ang karapatan niya na i-exercise no, ang kanyang management prerogative because of the financial situation, lalo na kung serious financial diversions na ang nangyayari. So I hope nasagot yung tanong mo. Kapag meron pa kayo mga gusto i-clarify, let me know, drop me a comment. And again, thank you very much for watching and I hope to see you in the next videos. God bless.